65 milyong taon na ang nakalilipas, sa planetang Samaris, kinumbinsi ng piloto na si Mills, ang kanyang asawang si Alia, na dapat siyang sumabak sa 2 taong ekspedisyon sa kalawakan, upang kumita ng pera na kailangan para gamutin ang sakit ng kanilang anak, na si Nevine. Si Mills ay kikita ng 3 beses sa kanyang normal na sweldo, para sa ekspedisyong ito. Sa panahon ng paglalakbay, ang kanyang sasakyan na pinangalanang Jowick, ay tinamaan ng isang tumpok ng mga asteroid, at nag-crash landing sa isang dayuhang planeta, na lingid sa kanyang kaalaman, ay ang planetang Earth. Ang lahat ng mga pasahero ay nasa isang cryogenic-induced sleep, at si Mills lang ang gising bilang piloto ng sasakyan. Nasira ang kanyang sasakyan at hindi na maaayos pa. Nalaman niyang namatay ang lahat ng kanyang mga pasahero, at nag-iisip siyang magpakamatay na lang din, hanggang sa matagpuan niya ang nag-iisang nakaligtas, isang batang babae na nagngangalang Koa. Nagpadala si Mills ng distress beacon para iligtas sila, at napagpasyahan niyang alagaan na lang si Koa. Gayunpaman, nahihirapan silang magkausap dahil sa magkakaibang wika, at nasira ang nag-iisang translator niya. Sinusuri ni Mills ang lugar na nakapalibot sa sasakyan, at nakakita siya ng skeleton ng mga dinosaur, at steam jet geyser. Kalaunan, ay natuklasan ni Mills ang isang gumaganang escape shuttle, mula sa Jowick na dumaong sa tuktok ng isang bundok, na nasa 15 kilometro ang layo. Upang hikayatin si Koa na sundan siya, nagsinungaling si Mills tungkol sa kanyang pamilya, na nasa tuktok ng bundok, kung saan ang totoo ay namatay sila sa pag-crash. Mabilis na napagtanto ng dalawa, na ang planeta ay tahanan ng mga mapanganib at agresibong alien na nilalang, na lumalabas na mga dinosaur ng Earth. Habang pinoprotektahan ni Mills si Koa, nagsimula silang magkaroon ng bonding sa isa't isa. May device si Mills na nagsasabi sa kanila, kung ano ang ligtas na kainin sa paligid. Nakahanap si Mills ng ilang lason na berry, kaya pinatigil niya si Koa sa pagkain nito. Nanunood si Koa ng ilang video message na ipinadala ni Nevine. Isang insekto ang nakapasok sa bibig ni Koa, na siyang dahilan upang masuffocate siya nito. Mabuti naman at nahanap ito ni Mills sa bibig ni Koa, kaya kinuha niya ang insekto at pinatay ito. Ang dalawa ay inatake ng isang hindi kilalang halimaw, ay nagawang masugatan ni Mills bago sila nito nagtago sa isang kuweba. Itinulak sila papaloob sa kuwebo ng isang T-Rex, na umatake sa kanila mula sa labas ng kuweba. Nagawa ni Mills na saktan ang nilalang gamit ang kanyang baril. Binigyan ni Mills ng ilang bomba si Koa, baka magamit niya ito kung sakaling magkakahiwalay sila. Pumasok sila sa isang makitid na butas upang makatakas sa kuweba. Matapos silang paghiwalayin ng rockfall sa loob ng makitid na butas, si Mills ay nakulong sa loob ng kuweba, habang si Koa ay nahulog papalabas sa kuweba papuntang gubat. Nakahanap si Koa ng isang malaking ngipin ng dinosaur na nakahiga sa gubat, na napakatulas din. Nilagyan niya ng pasta ng mga poison berries ang ngipin nito. Si Mills ay inatake ng isang oviraptor, at si Koa ay inatake ng isang malaraptor na nilalang, na kanyang nagawang ikulong sa isang nahulog na log ng puno. Gumamit siya ng mga bombang ibinigay ni Mills sa kanya, para patayin ang dinosaur. Pinatay ni Mills ang oviraptor gamit ang kanyang baril, at doon ay nagawa niyang makalabas sa kuweba. Gayunpaman, nahulog siya sa isang kumunoy habang hinahanap si Koa. Buti na lang nailigtas siya ni Koa, at nagpatuloy sila sa pag-akyat sa bundok. Habang papunta sila sa bundok, natuklasan ni Mills na, ang isang malaking asteroid, ay kaparehong bumangga sa kanyang sasakyan, ang siyang tatama sa Earth sa loob ng wala pang 12 oras. Narating ng dalawa ang escape shuttle, ngunit nagalit si Koa nang malaman niyang, nagsinungaling si Mills sa kanya. Inihayag ni Mills kay Koa ang tungkol sa pagkawala ni Nevine, na namatay sa kanyang sakit habang wala siya, kaya nangako siya kay Koa na puprotektahan niya ito. Nang malaman na malapit na ang rescuer, sumakay ang dalawa sa escape shuttle, ngunit ang mga debris ng asteroid ang dahilan upang mahulog ito sa bundok. Hindi mailunsad ang shuttle, dahil nasa maling posisyon ito at nakatalikod. Nagawa ni Mills at Koa na palayasin ang isang pares ng Tyrannosaurus Rex. Lumabas si Mills ng shuttle nang makita niya, ang isang baril na nakalatag sa lupa, ngunit hindi naglo-load ang baril kaya kailangan niyang magtago sa loob ng shell ng kanyang sasakyan. Inaakit ni Koa ang mga T-Rex mula kay Mills, gamit ang projection ni Nevine mula sa isa sa kanyang mga video. Ginamit ni Mills ang pagkakataon para barilin ang isang T-Rex, ngunit naiintindihan ng isa pang T-Rex na dinadaya siya kaya inatake nito si Koa.
Niloload ni Mills ang kanyang baril, at binaril ang T-Rex na siyang ikinamatay nito, kaya nailigtas si Koa. Ngunit ang parehong nilalang na nasugatan nila noon sa kuweba, na lumalabas na isang napakalaking quadrupedal theropod, ay umaatake din. Hiniling ni Mills kay Koa na i-launch ang sasakyan, at tumakas. Nagawa itong akitin ni Mills patungo sa isang malaking geyser, ngunit nagawa itong maseksak ni Koa sa mata, gamit ang isang malaking ngipin ng dinosaur, na pinahiran niya ng mga poison berries. Ang ngayong bulag na carnivore ay natisod sa isang kumukulong mainit na geyser, na siyang sumunog at lumoso dito hanggang sa ito ay mamatay. Ang dalawa ay nakatakas sa tamang oras, habang ang asteroid ay tumama sa Earth, na nagdulot ng isang malaking sakuna, na siyang pagkalipol ng mga dinosaur. Ang pod ay nakatakdang makipagkita sa isang rescue vessel, ang dalawa ay nagre-relax at lumipad patungo sa mga bituin. Sa pagsasara ng movie na ito, ipinapakita ang ebolusyon ng Earth, sa lugar kung saan umalis sina Mills at Koa, sa panahon ng yelo hanggang sa kasalukuyan. Catch me if I fall.